Sir Jameson called and he said you need to go to St. Luke Global City. Mrs. Davis was there, tarantang sabi ni Shiloh. What? Why? Gulat na sabi ni Sebastian. Naaksidente daw po sila ni Miss Hemira, tarantang sabi ni Shiloh. What? Galit na sabi ni Sebastian, agad niyang kinuha ang susi ng sasakyan. Call Edison to follow in the hospital. And tell him don't call anyone, sabi ni Sebastian sabay nagmamadaling umalis. Halo-halo ang nararamdaman niya ngayon. Galit para kay Hemira dahil kung hindi ito nagpumilit na isama ang asawa, hindi sila maaaksidente, kapag may mangyari di maganda sa asawa. He swear every member of Hemira family will suffer. Hindi na niya namalayan kung paano siya nakarating sa hospital, agad siya dumiretso sa emergency room. Agad naman niyang nakita si Jameson. What happened, Jameson? Where is my wife? Galit na sabi niya kay Jameson. They just brought her now sir sa operating room. Kailangan daw pong tahiin ang mga sugat niya sa braso at sa may ulo, kalmadong sabi ni Jameson. Then let's go to the operating room, sabi ni Sebastian na gustong-gustong makita ang kalagayan ng asawa. Mr. Davis, I am Dr. Grace Falcon, I will be the one who will do the operation for your wife, pakilala ng isang doktor kay Sebastian. Yes, I am Mr. Sebastian Davis. Do everything to save my wife, maautoridad na sabi ni Sebastian. Of course sir. But to tell you honestly, she's in a critical condition now, pag-iinforma ni Dr. Falcon. Doc, the operating room is okay now, biglang sabi ng isang nurse. Maiwan ko na muna kayo. I suggest you pray hard because it is we need now, sabi ng doktor bago iwan sina Sebastian at Jameson. Napamura si Sebastian sa sobrang galit. How this happened, Jameson? Tanong ni Sebastian, habang naglalakad papuntang operating room. I did as you told me to do sir, I follow them. Miss Hemira was driving so fast. And I don't know where they heading for. The car that hit them was also driving so fast, that I think na hindi na naiwasan ang sasakyan ni Miss Hemira. It was too late to slow down. Sa lakas ng impact ay tumama lahat ng basag na salamin, sa driver ng nakabanggaan nila Miss Hemira. I think he is somewhere here also. While Miss Hemira was lucky to wear seatbelt. And the airbag yung biglang lumalabas sa may kotse na parang lobo, hindi ko alam tawag doon, that able to protect her, pero may tama din siya sa ulo, kaya wala din siyang malay nang dinala siya dito. They are still checking her as the moment sir, explain ni Jameson kay Sebastian. I don't care what Hemira condition right now. What I care now was my wife. Sa galit na nararamdaman ni Sebastian ay nasabi niya ito. She may be lucky about the accident. But I will make sure she will suffer the consequences, sabi pa ni Sebastian. Sebastian pare, anong nangyari? Pumunta agad ako dito pagkatawag ni Shiloh sa akin. Alalang sabi ni Edison. Tinawagan siya ni Shiloh, at sinabi na pumunta sa hospital. Sinabi lang nito na naaksidente si Phoebe, pero bukod doon ay wala na itong alam. My wife still in the operating room, baka sa boses ni Sebastian ang galit. Tinignan naman ni Edison si Jameson, upang makakuha ng impormasyon tungkol sa nangyari, dahil alam niya na di magsasalita si Sebastian. Kasama ni Mrs. Davis si Miss Hemira nang maaksidente sila, mabilis ang takbo ng sasakyan nila, kaya may nakabanggaan sila. Si Miss Hemira ginagamot sa sugat niya sa ulo at sinusuri, kung may iba pa siyang pinsala na natamo. Samantalang si Mrs. Davis ang may pinakamalaki ang natamong pinsala, dahil sa may passenger seat ang may malakas na impact, kaya kinailangan siyang operahan, sabi ni Jameson. What happened na magkasama si Hemira at Phoebe? Takang tanong ni Edison. It's my fault, dapat hindi ko siya pinayagan sumama kay Hemira. Hemira went to my office to talk to me. Nang paalis na siya, ay siyang dating naman ni Phoebe. She asked my wife to talk to her, kaya naman pumayag si Phoebe, dahil bigla-bigla na lang lumuhod sa harap niya si Hemira, sabi ni Sebastian sabay tingin sa operating room. Lumuhod? Why she do that? Di makapaniwalang sabi ni Edison, hindi niya lubos maisip na gagawin iyon ni Hemira. To beg to my wife na ibigay na lang ako sa kanya. As if I am a thing na pwedeng gawin yun, galit pang sabi ni Sebastian. Tinawagan mo na ba ang parents ni Phoebe, to inform them sa nangyari sa kanya?
Tanong ni Edison kay Sebastian. No, I was too worried for Phoebe, at hindi ko na muna naisip yan. Isa pa kakalabas lang ng daddy niya sa hospital. I don't know kung tama ba na sabihin sa kanya ang nangyari kay Phoebe, sabi ni Sebastian. Kahapon lang lumabas ng hospital ang daddy ni Phoebe, at kasalukuyan pa itong nagpapagaling. But they deserve to know what happened to her, especially her mom, sabi ni Edison. I will call them to inform them, they are her parents pare, kaya naman dapat nandito din sila para malaman ang nangyari sa anak nila. I will also call Margie, sabi ulit ni Edison nang si Sebastian sa kanya di sumagot. Tangulang naman ang sinagot ni Sebastian sa kanya. Ang nasa isip lang nito ngayon, ay ang asawa na sana maging maayos ang lahat. Makalipas ang isang oras ay nagsidatingan na sina Leonardo kasama si Kyle, Valerie at si Margie. Si Jameson ulit ang nagpaliwanag sa kanila ng nangyari. Why they taking so long? Ano na ba ang nangyayari sa anak ko? Maluha-luhang sabi ni Valerie. Calm yourself Valerie, malalagpasan ni Phoebe ang lahat ng ito, she's a fighter, sabi naman ni Leonardo na inakbayan pa si Valerie. Biglang bumukas ang operating room at lumabas si Dr. Falcon. Doc, what happened to my wife now? Agad na sabi ni Sebastian pagkakita sa doktor. We are able to remove a blood na namuo sa ulo niya, but she lost too much blood. Kailangan natin siyang salinan ng dugo sa lalong madaling panahon, sabi ni Dr. Falcon. I will donate my blood doc, match kami ni Phoebe. I am her mother, voluntaryong sabi ni Valerie. Alam ni Valerie na magkaparehas sila ng dugo ni Phoebe, dahil noong bata ito ay kinailangan din niyang salinan ng dugo nang minsan magkasakit ito. If that's the case ma'am sumama po kayo sa isang nurse po namin na lalabas maya-maya, seryosong sabi ni Dr. Falcon. Kahit masalinan siya ng dugo. I can't guarantee na magiging okay na siya. As of now she's still unconscious. And I have no idea when she will wake. That's why we need to pray for her, that's the best thing we can do right now, sabi ulit ni Doc Falcon. But she's out of danger now Doc? Tanong ni Edison nang di nagsasalita si Sebastian. As of now yes. By the way Mr. Davis your baby was safe. It's a miracle na hindi siya nalaglag sa sinapupunan ng asawa mo, ayaw bumitiw ng baby niyo Mr. Davis, ngumiti ng konti si Dr. Falcon. She's pregnant. Gulat na sabi ni Sebastian. Yes sir, based in our test to her, she's right 8 or 9 weeks pregnant, I'm not sure yet. But based on your reaction you don't know that she's pregnant, sabi ulit ni Dr. Falcon. Kaya siguro pinuntahan kanya Sebastian. To tell you that she's pregnant, biglang sabi ni Margie. Wala siyang idea sa kalagayan na iyon ng best friend niya, matapos kasi ang nangyari sa kanila sa opisina nila, ay hindi na sila nakapag-usap pa ulit. Well I have to go back inside, ma'am just prepare yourself, sabi ni Dr. Falcon. Pagkatapos noon ay pumasok na ito sa loob. I don't know what to feel now. Kung magiging masaya ba dapat tayo dahil buntis si Phoebe o dapat ba tayong mag-alala, dahil sa kalagayan niya ngayon, sabi ni Leonardo. Masaya siyang malaman na magkakaapo na siya kay Phoebe. Bigla naman tumayo si Sebastian, at aalis sana nang pigilan siya ni Margie. Where are you going Sebastian? Kailangan ka ngayon ng best friend ko, tak ang tanong nito matapos malaman na buntis si Phoebe, ay hindi na ito nagsalita ulit. Gusto ko lang magpahangin, babalik din ako agad, pagkasabi noon ay umalis na si Sebastian. Hayaan na muna natin si Sebastian. Napakahirap ng sitwasyon niya ngayon. Ang kalagayan ni Phoebe at malaman na magkakaanak na sila ang nagpapahirap sa kanya ngayon, lalo't pa wala siyang magawa para iligtas si Phoebe. Waiting here for him is like waiting 4 years, let's just understand him, sabi ni Valerie. Alam niya kung gaano kamahal ni Sebastian ang anak niya, kaya alam niya na hirap ito sa sitwasyon nila ngayon. Samantala si Sebastian naman ay dinala ng mga paa niya sa chapel ng hospital, he sit there and pray. Lord please save my wife. Alam kong madami akong nagawang kasalanan, but please don't take away the only person that make me happy, I love her so much, dasal ni Sebastian na hindi na napigilan pang umiyak. Please make my wife survive this for me and for our unborn child. Wag mo naman silang kunin sa akin,
Alam niya kapag hindi naging maganda ang kalagayan ng asawa, ay mawawala din ang anak nila na nasa sinapupunan nito. Be brave, Sebastian, biglang sabi ni Margie. Nagpa siyang magpunta sa chapel para magdasal, hindi niya naman akalain na doon niya matatagpuan ang lalaki. Kailangan mong maging matatag. Para kay Phoebe at sa magiging anak niyo, I know she will fight for her life. My best friend was a brave woman, lumuluhang sabi ni Margie, hindi na rin niya napigilan pa na mapaiyak. Finally natupad na rin ang pangarap niya na magkaroon ng anak. She loves children kaya alam ko magiging mabuti siyang ina, sabi pa ni Margie. I can't lose here, Margie. I can't. Hindi ko kakayanin. Malungkot na sabi ni Sebastian, hindi niya alam kung paano haharapin ang mga susunod na umaga, kapag nawala ang asawa niya sa kanya. Don't say that, Sebastian, hindi niya pa tayo iiwan, magiging ninang pa ko ng anak niyo. She can't be. Lumuluhang sabi ni Margie, hindi niya matatanggap na mawawala lang ng ganun ang best friend niya. Ngayon pa lang siya sumasaya, okay na sila ng daddy niya. At bumalik na rin si Tita Valerie na tunay pala niyang mommy, at ikaw na nagmamahal ng sobra sa kanya, hindi pa siya pwedeng mawala, dahil kailangan muna niyang maramdaman ang magkaroon ng masayang pamilya. Yung lagi niyang dinadasal na maging maayos na sila ulit ng daddy niya, eto na yun, lumuluha pang sabi ni Margie, kung kailan naman nagiging maayos na ang lahat para kay Phoebe, ay doon pa may nangyari sa kanya. Nagmatch nga ang dugo ni Valerie at Phoebe, kaya nasalinan na ito ng dugo. Matapos sa operating room ay dinala si Phoebe sa ICU, para doon muna obserbahan. Ayon kay Dr. Falcon, kapag naging maayos at maganda ang mga resulta ng test kay Phoebe, ay ililipat ito agad sa regular na kwarto, kung saan doon na lamang siya hihintayin na magising. Eho, tawag ni Doña Margot kay Sebastian. Pagkadating nila sa hospital, Holmiani, nagulat si Sebastian nang makita ang lola niya, ang pagkakaalam niya ay nasa Korea na ito. Niyakap ng matanda ang apo. Umuwi agad ako ng Pilipinas nang malaman ko ang nangyari, apo, kay Phoebe. She will be all right, apo. Just be brave for her, masiglang sabi ni Doña Margot sa apo. Gusto niyang bigyan ng lakas ng loob ang apo niya. She's still unconscious, malungkot na sabi ni Sebastian. Nasa labas sila ng ICU, hindi kasi sila pwedeng magtagal sa loob. She loves you, Sebastian, kaya lalaban siya para sa'yo. Ang patatagin ng loob ng apo ang gustong gawin ngayon ni Doña Margot. Kumain ka na ba? Nag-aalalang tanong ng matanda sa apo. Nakikita niya hindi pa nagpapahinga si Sebastian, simula nang dalhin sa hospital si Phoebe. I don't want to leave her, sabi ni Sebastian. Hindi pa siya nagpapalit ng damit, simula nang pumunta siya sa hospital. Go home, take a bath and change clothes, kumain ka na rin. Ako muna ang magbabantay sa kanya, kapag nagising siya nang wala ka tatawagan kita agad, pakiusap ni Doña Margot sa apo. I don't want to leave, I want to be here when she open her eyes, malungkot na sabi ni Sebastian. Jameson, iuwi mo muna si Sebastian, hanggang hindi siya kumakain ay huwag mo siyang ibalik dito, utos ni Doña Margot kay Jameson, na nakaupo lang sa isang tabi, katabi si Edison na kasamang dumating ni Doña. Siya ang sumundo sa matanda, siya din ang nagsabi dito tungkol sa nangyari kay Phoebe. Tama si Holmiani, pare, dito lang kami hanggang bumalik ka, segunda ni Edison. Pero, no more about Sebastian, go home, matigas na utos ng matanda. Tumayo naman agad si Jameson para makaalis na sila ni Sebastian. Wala naman na nagawa si Sebastian kundi sundin ang lola. I will just say goodbye to her, sabi ni Sebastian sabay pumasok sa loob ng ICU. I hate to see him like this, Edison. Saksi ako kung gaano niya kamahal si Phoebe. She is the only woman he loves so much, malungkot na sabi ni Margot. Habang tinitignan ng apo na nasa loob ng ICU, para magpaalam sa walang malay na asawa. She will be all right, I know that. Kakayanin nilang dalawa ang pagsubok na ito, sabi naman ni Edison. Love, uuwi muna ako sa bahay, para maligo at magpalit ng damit, para naman paggising mo ay mabango ako. I love you so much, wife, sabi ni Sebastian sabay halik sa noo ng asawa, matapos yun na umalis na siya kasama si Jameson. Pagkaalis ni Sebastian ay pumasok naman sa loob si Doña Margot, para makita ng malapitan si Phoebe.
Apo ang Holmian ito, sabi ng doktor mo ay pwede ka namin kausapin, kahit hindi ka pagising, baka sakali daw na naririnig mo kami at makatulong na magising ka na, apo magpagaling ka, at kung handa ka nang gumising ay bumalik ka na agad sa amin. Masaya akong malaman na magkakaapo na ako sa inyo ni Sebastian. Hindi na ako makapag-ante na makita ang Little Phoebe o Little Sebastian. He really loves you so much. Hinawakan ni Doña Margaret ang kamay ni Phoebe. Alam kong dumadaan kayo ngayon sa pagsubok bilang mag-asawa, pero sana apo lumaban ka para sa asawa at magiging anak nyo. We will wait for you Phoebe, especially Sebastian. He will wait for you, sabi ng matanda na di na napigilan na mapaluha. Ilang sandali pa ay dumating na si Valerie, na umuwi sandali para makapagpalit ng damit, sakto naman na nasa labas na ng ICU si Doña Margaret, kaya pumasok na agad siya sa loob. Phoebe anak, hinawakan nito ang kamay ng anak. Gising na anak, madami kaming naghihintay sa paggising mo, di ba sabi mo babalik pa tayo ng Italy, para ituloy lagi natin ang ginagawa taon-taon. Babawi tayo sa mga taon na di tayo nagkasama, wag mo munang iiwan si mama, ikaw na lang ang meron ako ngayon. So please wake up my princess. Umiiyak na sabi ni Valerie sa anak. Marami pa siyang plano para sa anak. Sabi ng doktor mo ay buntis ka, bakit di mo sinabi sa mama na buntis ka? I'm so excited to see my grandchild to you. Sebastian is waiting for you, he never leave your side. Napilitan lamang siya umuwi ngayon, dahil sa utos ng lola niya. Mahal na mahal ka niya princess, kaya naman gumising ka na at ipaglaban mo ang pamilya mo, sabi pa ni Valerie sa anak. Sumunod naman na kumausap kay Phoebe ay si Margie. Sisi, gising ka na. Nagtatampo ako sa iyo, alam mo ba yun, dahil hindi mo sinabi sa akin na buntis ka, pero mawawala ang tampo ko sa iyo, kapag gumising ka na, gising na. Please, magiging ninang pa ako ng baby mo diba? Please wake up. Wag mo muna kami iwan please, madami pa tayong gagawin, babuuin mo pa ang pamilya nyo ni Sebastian. Sisi, alam mo ba na mahal ka niya, hindi ka niya iniwan kahit sandali lang, umiiyak na sabi ni Margie. I have a good news to everyone. All the result that we made for Mrs. Davis was all cleared, wala kaming nakitang problema sa kanya, kaya pwede na natin siya ilipat sa regular room. Masayang sabi ni Dr. Falcon. Matapos ang 2 araw na pamamalagi ni Phoebe sa ICU, ay ililipat na siya sa regular room. If all her lab test was okay, then why my wife still not waking up? Tanong ni Sebastian sa doktor, kung wala ng problema sa asawa niya, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin itong malay? That's another thing I want to discuss. Her situation science can't explain, lahat ng vital signs, her brain and heart are in good condition, she is good as new, but even me was wondering why she's still not waking up, explain ni Dr. Falcon sa buong pamilya nang nandun sa oras na yon. Now it is all depends to Mrs. Davis, if she will wake or no, if she want to wake up or no. It's all up to her now, we did already everything for her, this is not the first time that we had this case, usually family of the patient was keep on talking to her, him every day, until he wakes up, based on patients who had this condition was taking the time to think and rest from trauma or problems they had before the accident, dagdag na paliwanag pa ni Dr. Falcon. You're telling us doc na kapag hindi ginusto ng anak ko na gumising, ay mawawala siya sa amin? Malungkot na tanong ni Valerie. I'm sorry to say but yes, like I told you it all depends on her now, sabi ni Dr. Falcon. How about the baby? What will happen to her if my wife does not wake up? Seryosong tanong ni Sebastian, hindi pwedeng iwanan siya ng asawa, kailangan nitong lumaban para sa kanila ng anak niya. As of now the baby was fine and healthy. If Mrs. Davis' heart still beating, the baby will still grow inside her womb, even if she is still unconscious, given that we will provide all the vitamins and nutrients that her and the baby needs. But if her heart stop beating, then we will lose the both of them, paliwanag ng doktor. I can't lose the both of them. I can't, malungkot na sabi ni Sebastian, na paupo sa upuan na malapit sa kanya. Of course you will not lose them Eho, sabi ng ina. Umuwi agad sila ng Pilipinas nang ibalita sa kanila ang nangyari sa asawa ng anak.
Be strong, Aho. We will here to support you, sabi pa ng ina niya. Talk to her more. I know she can hear you, and encourage her to wake up for her, and for the baby. And pray harder, sabi ni Doc Falcon. For now I will let her AO gyne to check her and the baby, when we move her to a regular room. Dr. Fiona will see her. She is a very good doctor. Thank you, Doc. Doc, Miss Hemira family wants to talk to you, biglang sabi ng isang nurse. How's Hemira now, Doc? Tanong ng ama ni Sebastian sa doktor. Tell them I will be there after 10 minutes, sabi ni Dr. Falcon sa nurse na agad naman umalis. She was not lucky as Mrs. Davis. Akala namin na okay lang siya, because the airbag was able to protect her. All we know that it's Mrs. Davis was in the more serious injury. Nagkaroong blood clot sa ulo ni Miss Hemira, natanggal na namin ang dugong namuo, pero nakoma naman siya, kapag nagising siya. She will be unable to speak. And I believe can't walk since may tumamang ugat connected sa spinal cord niya. Kung di namin siya na MRI ay hindi namin malalaman agad ang kalagayan niya, paliwanag ni Dr. Falcon, siya din kasi ang doktor na tumitingin kay Hemira. Kawawa naman pala ang sinapit ni Hemira, let's visit her mamaya since nandito na rin tayo, sabi ng ina. Walang alam ang mga magulang ni Sebastian tungkol sa totoong ginawa ni Hemira kina Sebastian at Phoebe. I have to go now. The nurse assigned to Mrs. Davis is making arrangement now for her transfer. I will visit her again tomorrow. Matapos sabihin ng doktor yun ay umalis na ito. Sumabay ka na rin sa amin ng daddy mo, sa pagpunta namin kay Hemira mamaya, Aho. Tutal nandito naman ang mama at daddy ni Phoebe to look for her. While you away, kailangan mo din magpahinga, anak, baka ikaw naman ang magkasakit niyan, nag-aalalang sabi ng ina sa anak. I'm fine mom, wag mo kong alalahanin, I will visit Hemira another day, not today. I want to be here while they are transferring my wife to a private room, seryosong sabi ni Sebastian. Hindi pa siyang handang makita si Hemira. Naawa siya dito dahil sa nangyari kay Hemira, pero hindi niya pa rin maiwasan na magalit dito. Nailipat na ng maayos sa isang private room si Phoebe, pero hindi pa rin ito gumigising. Love, kasalukuyang hawak ni Sebastian ang kamay ng asawa, habang nakaupo sa kamang hinihiga ng asawa. Your doctor said you're okay now. And the baby it's fine, healthy ang baby natin. Love, kung gusto mo pang matulog ng medyo mahaba ay sige lang, hindi kita mamadaliin pero sana wag naman sobrang matagal. No matter what happens, I will wait for the day nagigising ka. I will not let you go away anymore. Kahit magalit ka pa sa akin, ay hindi na kita papayagan pa na mawala sa paningin ko. You're my life, you're the air that I need to breathe. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. So please come back to me, love. Buong pagmamahal na sabi ni Sebastian sa asawa, muli na naman tumulo ang luha ni Sebastian. He really miss his wife. Phoebe POV. Where am I? It's so beautiful here. I am now standing in the center of a beautiful garden. Sobrang daming magagandang bulaklak dito. Ito yung gustong-gusto kong lugar. Tahimik, parang wala akong nararamdaman na lungkot at problema. Saan kaya parte ng mundo ito? Sobrang ganda ba dito, iha? Biglang may sumulpat na matandang kahawig nina Mama Valerie at Mommy Veronica. Yes, sobra po. This is one of the place I would love to stay with. Masayang sabi niya sa matanda, kahit na nahihiwagaan na siya dito. Tama ka, anyone who will see this will love to stay here, nakangiting sabi ng matanda kay Phoebe. Is this your garden? Lakas loob na tanong ko sa kanya. She is really looks familiar to me. No iha, hindi mo ba ako nakikilala? Nakangiting tanong sa akin ng matandang babae. I think I saw you na po somewhere else. Hindi ko lang po maalala. Pero may hawig kayo kina mommy at mama, inusenteng sabi niya, napaisip siya sa huling sinabi niya. At biglang nang laki ang mata niya, oh no, siya ba si? Yes, I am you, Lola, biglang sabi niya sa akin. Nakita niya siguro ang naging hitsura ko, hindi ko siya kilala kasi baby pa ako nang mamatay siya, so I don't have any idea of her. Can I hug you? Tanong niya sa lola niya, sabik kasi siyang makilala ito noon. Kasi ang daming masasayang kwento ng mama niya tungkol sa grandparents niya.
Of course princess, masayang sabi niya na binuksan pa ang dalawang kamay niya sa akin, na nagsasabi na pwede ko siyang yakapin. Niyakap ko naman siya. Masaya ako at nakilala ko siya. If I am seeing you and hug you now it means patay na ako. Is this heaven now? Bigla siyang nalungkot, parang hindi pa kasi siya handang mamatay. Gusto pa niyang makasama ang pamilya niya lalo na ang asawa niya. No iha, this is not heaven. And you're not death yet, sabi niya sa akin na inakay niya akong maupo sa isang bench sa hardin. Not yet means mamamatay pa lang po ako. Ang desisyon ay nasa iyo Phoebe. Isa ka sa maswerteng binigyan ng pagkakataon na mamimili ng magiging kapalaran mo, na sayo ang desisyon kung gusto mo pa bang mabuhay o hindi na. Ako ang magdedesisyon. Alam kong bago ang aksidente. Marami ka ng kinaharap na pagsubok, pero tandaan mo iha, hindi binibigay sayo ng Panginoon ang mga pagsubok na iyon, kung hindi mo kakayanin. Isa pa iyon ang mga dahilan, upang maging matatag ka sa buhay, seryosong sabi ni Lola sa akin. Sa totoo lang ilang beses ko din naman natanong yang mga yan po, kasi ang feeling ko pinaparusahan niya ako, kaya naging ganito ang buhay ko, pero at the end of the day, I still found myself thanking the Lord for everything. Masayang sabi niya, totoo ang sinabi niya, minsan iiyak na lang siya, at tatanungin ang Panginoon, kung bakit sa lahat ng tao siya lang nakakaramdam ng mga bagay na iyon, pero kapag iisipin naman niya ang mga panahon, na naging masaya siya ay nagpapasalamat siya dito. Huwag mong isipin na pinaparusahan kanya iha, He loves you, that's why many people are loving you, listen to their voices, nakangiting sabi ni Lola. Apo, ang Holmian ito, sabi ng doktor mo ay pwede ka namin kausapin. Kahit hindi ka pagising baka sakali daw na naririnig mo kami, at makatulong na magising ka na, apo magpagaling ka at kung handa ka ng gumising, ay bumalik ka na agad sa amin, masaya akong malaman na magkakaapo na ako sa inyo ni Sebastian. Hindi na ako makapag-ante na makita ang Little Phoebe o Little Sebastian. He really loves you so much. Alam kong dumadaan kayo ngayon sa pagsubok bilang mag-asawa, pero sana apo lumaban ka para sa asawa at magiging anak nyo. We will wait for you Phoebe. Especially Sebastian, he will wait for you, that's Lola Margaret voice. Gising na anak, madami kaming naghihintay sa paggising mo. Diba sabi mo babalik pa tayo ng Italy, para ituloy ang lagi natin ginagawa taon-taon. Nababawi tayo sa mga taon na di tayo nagkasama, wag mo munang iiwan si mama, ikaw na lang ang meron ako ngayon. So please wake up my princess, sabi ng doktor mo ay buntis ka, bakit di mo sinabi sa mama na buntis ka? I'm so excited to see my grandchild to you Phoebe. Sebastian is waiting for you, he never leave your side, napilitan lang siya umuwi ngayon dahil sa utos ng lola niya. Mahal na mahal kanya princess, kaya naman gumising ka na, at ipaglaban mo ang pamilya mo. That's my mama voice, napaluhan na lang ako sa naririnig ko. Sisi gising ka na, nagtatampo ako sa'yo, alam mo ba yon, dahil hindi mo sinabi sa akin na buntis ka, pero mawawala ang tampo ko sa'yo, kapag gumising ka na, gising na please, magiging ninang pa ako ng baby mo diba? Please wake up. Wag mo muna kami iwan please. Madami pa tayong gagawin. Babuuin mo pa ang pamilya nyo ni Sebastian, Sisi alam mo ba na mahal kanya, hindi kanya iniwan kahit sandali lang. Si Margie yan and she is crying. All of them wants me to wake up, and all saying how much my husband loves me. Lord please save my wife. Alam ko madami akong nagawa kasalanan, but please don't take away the only person that make me happy, I love her so much. Please make my wife survive this for me. And for our unborn child. Wag mo naman silang kunin sa akin. That's my husband and he is crying. Oh I love you too and I miss you now so much. Love, your doctor said you're okay now. And the baby it's fine, healthy ang baby natin. Love, kung gusto mo pang matulog ng medyo mahaba ay sige lang, hindi kita mamadaliin, pero sana wag naman sobrang matagal. No matter what happens I will wait for the day nagigising ka, I will not let you go away anymore. Kahit magalit ka pa sa akin ay hindi na kita papayagan pa na mawala sa paningin ko. You're my life, you're the air that I need to breathe, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. So please come back to me love. He really loves you apo, nakangiting sabi ni Lola sa akin. Hindi naman matigil ang mga luha ko na pam-attack, I miss my mama daddy,
Margie, and most especially my husband. I want to see him again, I want to hug and kiss him again, at may anak pa kaming palalakihin. Nang araw na pumunta ako sa opisina niya ay iyon ang araw na nalaman ko na buntis ako. I went there para makipag-usap sa kanya, at marinig ang paliwanag niya. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon tulad ng sinabi nilang lahat sa akin, na dapat kong ibigay sa kanya. But the accident happened at hindi ko na nagawang sabihin sa kanya, wait teka na aksidente ako, paano ang anak namin? Now Apo, decide now, you will come with me, or you will fight for your family. Seryosong sabi ni Lola sa akin. Teka po, ang baby ko, kumusta ang baby ko? May pag-alalang sabi ko. Nasa'yo ang magiging kapalaran ng anak mo, Phoebe, masayang sabi ni Lola. I don't understand her, buhay pa ba ang anak ko? I can't lose her, him, I don't want. You have to decide now, Iha. I want to live, I want to come back to my family, I still have a lot of things na kailangan gawin, bubuo pa kami ng pamilya ng asawa ko. And I'm not prepared to leave him now, seryosong sabi ko kay Lola. I'm happy to see and meet you, Phoebe, my only princess, Apo. I'm happy for you, Iha. Now ang kailangan mo lang gawin ay gumising na sa mahaba mong pagtulog, Apo. And I know that everything will be alright. Mahal ka ni Lola, Iha, pati din ang lolo mo. Goodbye, Phoebe. After sabihin ni Lola yon ay bigla na lang siya nawala, tapos biglang naging blanco na lahat, biglang dumilim, and then I start to open my eyes. I see white wall and a very clean room, tapos nakita ko si Sebastian na natutulog sa tabi ko. I saw in his face yung pagod at puyat niya, trinay ko na hawakan yung mukha niya, and then dumilat siya bigla. Love, gulat na sabi ni Sebastian nang maramdaman ang haplos ng asawa sa mukha niya. Hi, ang tanging nasabi ni Phoebe.